technically walang na-violate na batas, no? Matapos ang 6 na buwang hindi pagpapakita sa publiko, lumutang kahapon si Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan hinarang at hinabol siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa loob mismo ng gusali ng Senado. Ayon kay Dean Ralph Sarmiento, isang constitutional law professor, walang batas na nalabag sa tangkang pag-aresto, ngunit may issue ito pagdating sa respeto sa dignidad ng Senado bilang isang hiwalay na sangay ng pamahalaan. We must also acknowledge yung principle of separation of power and co-equality of the branches. And there should also be proper respect, no, di ba, sa dignity ng kada branch of the government. Because they attempted to perform the arrest inside mismo sa compound, sa building ng Senate. Ang pagtatangkang mangaresto sa loob ng Senado nang walang koordinasyon ay itinuturing niyang hindi tama dahil parang pinasok ng isang sangay ang teritoryo ng kapantay nitong sangay na labag sa konsepto ng separation of powers. Dapat ay nakipag-ugnayan muna ang ehekutibo sa Senate President upang maipakita at masuri ang warrant bago isagawa ang anumang aksyon sa loob ng institusyon. There should have been proper coordination between the branches na either sasabihin ng executive branch may warrant kami. Normally they have to coordinate with the Senate President, and then the Senate President will have to evaluate kasi dapat ipakita mo yung warrant kasi previously, di ba, sinasabi naman ng walang warrant ganon. Ipinaliwanag din ni Sarmiento na ang parliamentary immunity o proteksyon laban sa pag-aresto ay para lamang sa mga kasalanang may parusang hindi hihigit sa 6 na taon dahil ang mga crimes against humanity ay itinuturing na seryosong krimen at may parusang 20 taon na pagkakakulong o higit pa. Hindi aplikable ang immunity sa kaso ni Senator Bato. Gayunpaman, binigyan ng Senado si De La Rosa ng protective custody upang mapanatili ang kaayusan at igalang ang proseso sa loob ng kanilang institusyon. Binigyang diin ni Dean Sarmiento na ang protective custody ay hindi dapat ituring na absolute o permanent immunity. Hindi ito isang paraan upang takasan ang pananagutan sa batas ng habang buhay. It should not be parang absolute or permanent immunity. No, di ba? Because they also have to acknowledge na we must also be governed by the rule of law. So siguro it should just be enough for the purpose of siguro evaluating, no, yung proper procedure. Sa kasalukuyan, may nakabinbing petisyon si Senator Bato sa Korte Suprema upang humingi ng gabay kung paano dapat ipatupad ang anumang warrant na magmumula sa ICC. Maaari naman anyang gamitin ng senador ang writ of habeas corpus upang questionin ang kautusan sa pagpapaaresto sa kanya, pati na ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa bansa. Dagdag pa nito na bagamat may petisyon, ang executive branch ay maaaring tumuloy sa pag-aresto hanggat walang inilalabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema. Ang executive branch ay walang obligasyong maghintay sa ruling ng Korte Suprema bago isagawa ang pag-aresto. Maaari silang kumilos agad oras na makuha nila ang warrant. Binanggit ni Sarmiento na walang batas sa Pilipinas na nagsasabing hindi maaaring arestuhin ang isang tao kung walang judicial warrant na inilabas ng lokal na korte. Technically, wala po tayong ganun sa batas na hindi pwede siyang ma-aresto without a judicial warrant na issued by a Philippine court. We understand the may resolution na naipasa ang Senado protecting not only members of the Senate but protecting all citizens of the Philippines from extrajudicial rendition. Naniniwala ang eksperto na ito ay isang mahalagang pagkakataon para sa Korte Suprema na linawin kung kailangan pa ng local judicial process bago maipatupad ang isang international warrant dito sa Pilipinas. Samantala, iginiit ng kampo ni Senator Bato na walang bisa sa loob ng Pilipinas ang warrant of arrest mula sa ICC. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ang anumang warrant na hindi inisyo ng isang hukuman dito sa bansa ay walang bisa. Nakalagay din sa ating konstitusyon, hindi pwedeng mag-issue ng warrant of arrest except by a court of competent jurisdiction. Anong sinasabi ng konstitusyon natin na court of competent jurisdiction? Siyempre courts natin, because a constitution is a municipal law, meaning it is only applicable within a country. Katulad ng konstitusyon natin, Pilipinas. Hindi natin pwedeng bigyan ng power ang foreign court. Iginiit naman ang kampo ng war on drugs victims na mali ang paghingi ng protective custody sa Senado sa ilalim ng ganitong sitwasyon. Ang warrant ay para sa crimes against humanity na may parusang aabot sa 30 taon at binigyang diin ni Attorney Conti na walang kinikilalang immunity ang ICC kahit pa mga opisyal ng gobyerno. Yung pagkilala doon sa protective custody ay merong qualifier. Sabi nila, or ang narinig ko ang
pag-qualify ni Senator Marcoleta ay until he has exhausted lawful remedies or legal remedies. Sa ngayon, sa totoo, hindi tama ang remedyo na pumunta sa Philippine Supreme Court dahil ang warrant ay inisyu ng International Criminal Court na hindi naman saklaw ng kapangyarihan ng Supreme Court natin. Matapos isa publiko ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kagabi, inatasan ng International Criminal Court o ICC ang mga otoridad sa bansa na arestuhin ang mambabatas. Ayon kay ICC spokesperson Orian Maye, tungkulin na ng national authorities na hulihin at isuko ang senador sa ICC. Ang paglabas ng arrest warrant laban kay de la Rosa ay dahil sa mga paratang ng crimes against humanity na murder. During that period, Mr. De La Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC. Ayon kay Attorney Cristina Conte, mahalagang maaresto at mapunta sa kustudiya ng ICC si Senator Bato dahil kailangang buhay at nasa harap ng korte ang taong nililitis bago makakuha ng hatol. Gantiamento UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.